Please, pwede po namin i-blast si Pastora Susan pa sa songs po natin. Support. Salamat po. Salamat po sa buhay mo, Pastor. Praise God po, glory to God. Amen. Pastor po. Sa habang panahon
pagkabuhay sa sapagkat hindi lamang hanggang bubong ng bahay isang bahay ito, kundi a sweet aroma, O Lord God, at your throne, O Lord God, as we praise and worship you in spirit and in truth, O God. To you alone be all the glory, all the honor, the highest praise and adoration, O God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Praise. Tatanungin ko pa ba kung na-bless kayo lahat? Amen! Yes, talagang ramdam naman talaga natin. Ay, sarap sa paramdam, no? Talagang, parang nasa Heaven. nasa langit. Praise God. Kamusta po ang bawat isa? Gandang gabi sa lahat. It's sa ating Diyos na buhay. Ako nga po pala si Brother Daniel. UICHGM, ako isa pa akong elder dito sa ating bahay Panambahan at ako'y naatasan nating buting pastor na magbahagi ng short exhortation about prayer. Actually, kahapon, ako'y naatasan din mag-word dito. At ito rin po yung si Balaam. Pero kahapon si Balaam lang sinama ko na sa Phineas. Ayan, ito yung topic ngayong gabi. At actually, nagtanong mo gabi kay Pastor, Pastor, anong tingin mo? Yung Balaam ba, pwede na yun? Sabi niya, dagdagan mo lang. Dito ko si Phineas. Praise God, no? Sabi niya kasi natataon siya sa mga nangyayari. Napapanahon ba sa nangyayari sa ating mga churches? Na talagang tayo'y inaatake. Kasi hindi na tayo maatake sa labas. Magawa sila ng atake sa loob. Kaya nga yung gawain niya ni Satan talaga. Backdoor siya. Papasok sa loob para tayo'y guluhin. At marami nangyayari po yan at hindi naman pulingin sa ating mga kaalaman ng bawat church kasi may mga kanya-kanyang battles regarding sa kung ano yung personal reason na kilala po sa Acts at naan ko yan, babalitaan po naman natin yan. Kaya yun, kung si Balaam naman tatanungin natin at alam na po ng mga pastor yan, hindi ko na kailangan paliwanag sa mga pastor si Balaam. Kasi kay konti lang, siya po isang propeta ng panahon ng Book of Numbers. At nabigyan po siya ng bali from chapter 22 hanggang 25, bali 22, 23, 24, hanggang 25, bali 4 chapters. Talaga binigyan siya ng time or para ma-knowledge siya bakit kailangan ito yung aralin. Kumbaga, may ibig sabihin yung ba't siya binigyan ng ganong kahabang chapter di ba? Kaya bilang mga nag-aaral sa salita ng Diyos, kailangan natin lubos makilala at malaman kung ano yung aral na dapat natin matutunan regarding sa Kanya. At yun nga, siya siyang propeta na at the same time siya wicked pero hindi siya false prophet. Kasi nakaka-receive siya ng prophecy mula sa Panginoon namimit niya mismo si Balaam. Pero bago lahat, tayo po muna yung mga panalangin. Sige po, tayo higit po natin ating mga Lord God, salamat Lord God sa pagkakataong ito Lord God na dinako mo ang aking mga buting pastor Lord God sa prayer tower Panginoon para Lord parangalan ka at dakilain ka Lord at sama-sama kaming manalangin regarding sa mga aming mga nais ilapit idulog sa iyo Diyos ngayong gabi sa aming mga bawat bahay Panambahan Diyos. Alam ko Lord God na nandiyan ka, kasama ka namin at gamitin nyo lamang ako Lord God na yung daluyan ng salita at anong po Lord nais mong sabihin
ikaw Lord ang makita sa buhay ko, ikaw ang maparangalan, at gamitin mo lang ang mouthpiece, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sapagkat ang mga lingkod mo, Lord God, ay nakikinig. Salamat, Panginoon, ito ang samdalahan, may pasalamat. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yan. Si Balaam isang wicked, pero at the same time is talagang nasa kanya rin ng Diyos dahil nangungusap nga sa kanya. At ayun nga, noong time nandun sa Moab yung mga Israelites, patawid na ng Jericho, isang na lang, nandun na sila sa promised land. Ito na lang yung lugar na hindi nila nasasakop. At itong si Haring Balak nga ay nagutos dito sa propetang ito para sumpain ng mga Israelites na nagkampo sa lugar ng Moab. At ang kanilang pinapunta yung mga tauhan niya, 2 beses pinapunta. Nakita natin, kung mababasa natin yung chapter 22 ng Numbers, ay talagang doon niya pa pinatulog 2 beses. Kumbaga talagang nakita natin yung puso ni Balaam na talagang gano'n rin talaga siya sa kayamanan ang nais ibigay ng Haring Balak para sumpayin yung mga Israelita. Sabi sa, nung time na papunta na sila ron, kasi 2 beses nga sabi na nga sa kanya ng Diyos na huwag kang pumunta, pero sumama pa rin siya. Yan nga dahil sa, kung mabasahin natin yung Book of Numbers 9, 22, 23, parang tingin natin, hindi talaga siya masama. Pero kung i-interpret mo yung pangyayari, nakikita natin talaga na may ano rin siya talaga, nandun yung puso niyang corrupt. Nandun pa rin yung greed niya sa money. Kaya yun, ito nga yung nakakatawa yung Balaam and the talking donkey. Na nung time na naglalakad siya, binanggit nga pala si Balaam sa New Testament, sa 2 Peter at sa Book of Jude at sa Revelation na sinulat rin ni John. Amen. Ito, sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 15 to 16, lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpahalaga sa bayan sa paggawa ng masama. Dahil dito siya ay sinumbatan ng kanyang asno, na nagsalitang parang tao upang siya ay sawayin sa kanyang kabaliwan. Ayan. Sinaway siya ng asno. Biro mo yung asno, nagsalita. Pinagsalita ng Diyos para lang pigilan siya. Dahil talagang gusto niyang yung kayamanan. Gusto niya makuha. At naglalakad siya, nakita ng asno yung anghel sa daraanan na may dalang taba. Lumihis yung asno, papunta sa bukirin. Pagdating doon, marang uli yung anghel. Lumihis na naman yung asno, pangatlo. At pinapalo kasi ni Balaam yung asno Ayun, nagalit na yung aso sa pangatlo. Hindi mo ba nakikita? At nung time na nakita na nga ng Diyos, nang nakita ni Balaam yung anghel, dahil minulat na nga yung kanyang kaisip, yung mata, at nakita niya yan, ito yung nangyari. Sa Numbers, kasama 2 niyang utusan, nagalit ang Diyos dahil sa pangyayari ito, kaya tinadlangan ng anghel, ni Yahweh, ang daraanan ni Balaam. Nakatayo sa darang anghel, hawak ang kanyang taba. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito. Ito yung nangyari, di ba? Sinabi ko. At punta sa bukirin, kaya pinalo ito ng Balaam, pilit na pinabalik sa daan. Nagsalita yung anghel that time, yung asno. Sabi sa kanya, hindi mo ba nakikita? Kumbaga, yung asno pa yung may discerning spirit kaysa sa kay Balaam. Grabe, no? Sobrang kailangan pa ba sa ating mga lingkod ng Diyos na sakaling magsalita pa ba yung mga kahapon binilambawa ko yung namin spread pusa. Laging nagchat-chat siya. Oo, laging parang absent siya ngayon wala. Kahapon ng pagkain. Yun, hindi siya nagdating ngayon. Nalimbawa ko siya kahapon. Kailangan pa ba yung hayop magsalita para pigilan ka? Kung sino man na nakikita natin may ganung puso. Sabi sa Numbers 31, sa sandaling ito ay pinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan ay may hawak pa rin taba, kaya nagpataripa si Balaam. Nakita natin, nagpataripa si Balaam, lumuhod at sinayad yung mukha sa lupa. Pero yung pataripa, yung parang mga dasal ng mga Muslim. Dito nakita natin na yung anghel ay hindi basta-basta ang anghel yun. Kasi tumayag yung anghel na lumuhod siya. Kung babasahin natin yung Revelation, di ba sabi ng anghel diyan, ba't ka nagpapatakpa? Alipin na rin akong tulad mo. Kumbaga dito, makikita natin na
Special angel pala yun. Baga, yun pala yung tinatawag na na pre-incarnate appearance sa Panginoon Jesus sa Old Testament na in a flesh na sa anghel nagpakita sa kanya. Kaya kasi kung talagang anghel lang na normal yun, patatayuin siya. At ito sa 35, sabi, sumagot ang anghel, huwag ka nang bumalik, sumama ka na sa kanila. Ngunit, sinabi ko sa iyo ang sabihin mo sa kanila. Ganun na siya. Nag-speak to the first person of the Trinity, di ba? Sinabi ko sa iyo ang sabihin mo sa kanila. Sabi ng anghel. Parang kakaiba talaga. Kaya yun. At sumama si Balaam. At nagkita sila sa chapter 24, nagkita sila ng Haring Balak. At 4 na beses actually, nag-prophesy si Balaam, yung dalawa doon, nung sabi niya, i-course mo yung mga Israelita, 2 beses, binlas niya pa. Grabe. Grabe yung nangyari ito. Yung mga error ni Balaam. Meron ba tayong Balaam sa mga churches natin? Ayan, tanong. Ayan yung tanong eh. Meron bang mga Balaam? Sigurado, hindi natin alam, di ba? Kasi, sabi nga, ang isang Balaam ay isang Kristyano rin, maaari. Kasi nga, may prophecy galing sa Diyos eh. Maaring ganun. Kasama natin. Pero di natin po siya kilalanin natin. Ito malalaman natin. Ano yung mga error ni Balaam? Sabi niya sa Jude chapter 11, woe to them, for they have traveled in the way of Cain, and have given themselves up to the error of Balaam for gain. Ayan. Hindi ko na babasahin yung sa baba kasi kay Cora naman yan. Balaam, for gain. Ano yung gain na yun? Yung kayamanan na gusto niya. Yung greediness. Ito yung mga error niya. Sabi dito, yung number 1 is greed or corruption. May mga kilala pa tayong ganito na his heart was not right with God. Na talagang, alam niyo na, pananalapi. Isa mga lalo sa Amerika, may mga prosperity gospel na talagang nakikita naman natin kung pag hindi ka raw sumapi sa kanila, hindi ka mabibless financial. Ganun yung mga taas ang yumayaman talaga, yung mga pastors, yung sino yung may-ari ng church sila. Like ewan ka lang kung, kasi na talagang dami sa internet eh. Sila, pati si Benhin niya, nasama eh. Nagulat niya rin ako. Kasi isa rin sa mga gusto kong yun. Yung mag-asawa, pati ano pangalan ng mag-asawa na yun? Joel Austin, saka si Victoria. Dami, di ba? Kumbaga pati yung Stephen Furtick, ay mga grabing, pagka nakikita mo talaga, napaka-anointing talaga dito. Talagang kabisado nila yung mga Bible verses. Ayan. Pero totoo ba, their heart ba was right with God? Ayan. At sa mga mga tinutupahan natin, baka meron yan. Number 2, compromise. Second error with Balaam is compromising his own morality in order to appease a pagan king. Ito, nakakompromiso yung gawain. O pastor, pakain natin yan, magaling yan. Marunong tumugtog yan. Nakakompromiso yung gawain. Tumutugtog pala sa labas. Tapos may ginagawa pala, may kalibid pala na nakakompromiso yung gawain. Marami nangyayaring ganyan na talaga nakikita natin. Pero minsan, dahil nga sa ang mga leaders is talagang kailangan, which is hindi tama. At yun din yung battle namin dati dito sa church na ito ay nangyari sa amin. By God's grace, na unti-unti talaga nabago, nagkaroon kami ng ng 3 months provisionary period na kapag hindi patuloy, hindi na yung patatayuin dito. Kaya yan, kahit ganyan si Kuya Yogi, nakita nyo naman talagang rock and roll! Kaya dumasap na yan sa proseso yan. Talagang nakita natin na dapat talaga siya tumutugtog. Nung time na nasa Pilipinas pa ako, kasi kami, mga underground kami. Underground na attendee ng mga concert. Yung minumura ng mga magulang pag nakikinig kami ng music. Ganun kami. Isa yan sa mga banda na yun. Kasabayan nila yung mga Slapshot, Cheese, ewan ka lang, pamilya kayo doon. Kasi 90s kami. Kaya kasabayan nila. Kaya sabi ko, grabe, na-meet ko si Keogi dito. Naka-dreadlocks dati. Ayan. Yan yung banda nila na talagang sabay-sabay silang tumatalon. Tapos yung mga tao nagkakagulo dyan, nag-iislaman. Umuwi ako dati, may black eye. Nagulat yung mama ko. Galing sa concert.
Yan sa UP, dumadayo pa kami na UP. Kung saan-saan, Amoranto, The Port, ayan. Lumati kami ng mga concert, ng mga underground music. Ayan. Pero nakita namin yung puso ni Kuya Ogie talagang na magpagamit. At nakarinig yun naman kanina na gusto nilang mag-train ulit, yung mga gusto matuto sa music. Ayan, kung may isa po, pwede po kayong maki-join. Tayo po. At hindi lang naman yung ganyan yung mga sa music, yung nakakompromise yung gawain, maging sa mga iba pang ministry. Kahit yung sa mga bagong dalo na biglang pinapatayo o pinagsasalita rito, yun. Nandun na rin kami. Itong church namin is lahat isa dumadaan doon. Tapos tinaalam ko namin yung background bago namin patayuin o pagturuin sa Bible study is nagkakaroon kami ng background check. Ayan na yung po yung ginagawa namin na tulad nung arahan, may kami pinaalam kay pastor. Isang asawa siya ng pastor sa Pilipinas na bago namin attendee, na nakabless talaga na nag-commit sa pagtuturo ng Bible study. Praise God. Ayun. Amen. Ayun yung second error ni Balaam. Ino-compromise niya yung gawain dahil sa kanyang interest, personal interest. Betrayal, pangatlo. He showed his true colors by betraying Israel and leading them astray. Ayun, mababasa natin ito actually sa Revelation. Hindi siya na tutukan sa numbers, pero pagdating ng 25 kasi hindi na talaga nadikta doon or na tukoy kung paano ginawa ni Balaam. Pero based dun sa Revelation na sinulat, na dinikta ni Jesus Christ kay John, yung sinulat niya yung Revelation, sabi doon, so yung doctrine of Balaam, sa Revelation chapter 2 verse 14, na sinabi niya sa Pergamos, "But I have a few things against you, that you have this, there are those who hold fast to the teaching of Balaam, who taught Balak." Tinuruan niya pala to put a stumbling block before the sons of Israel, to eat food sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Mababasa natin sa chapter 25 na nagkagulo ang bansang Israel, ang Israel, noong time na yon, dahil yung mga lalaki nila nakipagtalik sa mga Moabita. At nung time na yon, nung nakipagtalik na isa, sumamba na sila, niyaya ng sumamba sa mga Diyos-Diyosan, mga idols. Kaya patraidor talagang ginawa para makuha niya yung ninanais niyang gantimpala kay Haring Balak. Ayun, ganun nangyari. Kaya sinabi nito yung doctrine of Balaam, na talagang nagpapagamit kay Satan. Ayan, ano natin yan sa mga churches natin, alamin natin kung sino yan. At pag-pray natin, nabigyan tayo ng wisdom ng Lord, lalo sa kayo po yung mga leaders ng mga iglesia. Kung marami yung mga attendees nyo, mas marami kayong tutukan, aalamin. Kaya praise God. At itong churches namin po namin isa, medyo dumadami na rin yung attendee namin dito. Praise God. At salamat sa Lord. Ayun, yung doctrine of Balaam na tinutukoy is yung backdoor ang ginawa niya is ito. Satan tactics haven't changed all that much. If he cannot curse God, people directly will try the backdoor approach sa loob. Kasi hindi na kaya sa labas eh. Yung mga ginagawa ng kalaban na atakihin sa labas, lalo dumadami ang mga Kristyano. Kaya kumabot tayo ng bilyon. Dahil sa 12 mga disciple ni Jesus Christ, they turned the whole world upside down. Di ba, pinarsikit sila ng panahon nila, pero anong nangyari, lalo sila dumadami. Kaya ang ginawang tactic si Satan is backdoor. He will try the backdoor approach. And idolatry and sexual immorality are his go-to temptation. At ayun po yung nangyari. At yung nangyari ngayon, ayan sinabihan ng Diyos si Moses na ayun nga, dapat may gawin siyang action sa chapter 25 ng Numbers. Na kayo na lang po magbasa. At ito yung nangyari kay Phinehas. Kasi dito na po lalabas si Phinehas. Bilang mga leader dapat maging Phinehas tayo. Siya ay si 7, Numbers chapter 25 verse 7. Now when Phinehas the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, he rose from among the congregation to kajabilin ng son. Buha siya ng sipat. And he went, verse 8, after the man of Israel into the tent. Kasi may dumaan kasi, habang nag-pag-usap si Moses sa mga Israelites. Dumaan na pumasok pa, parang nakakabastos. Mga leader actually, anak ng leader sa mga, ng mga tribe. Like, yung isa, anak ng leader ng Simeon tribes.
Isa naman, anak ng leader ng Moabites. Dumaan sa kanila, na pumasok doon sa tent. At yun, nagtalik pa. Baga talagang pinapakita. Nangyayari sa atin, talagang nakikita natin, binabaliwala lang natin. Nakikita natin naman na talagang andyan yung tao, pero pikit mata tayo. Tiyatak pa natin yung mata. Kasi kailangan natin ng attendees Kaya ganun ba tayo? Ayaw natin mawala. Isang tao na gumagawa pa rin ng alam natin ng mali. Kaya yun, yung ginawa ni Phinehas, ito. He went after the man of Israel into the tent and thrust both. Tinusok niya. Then threw the man of Israel and the woman through her body. Dalawa. Sa isang sibat sa dapla. Actually, maraming namatay nun. Sa pinadalang salot ng Panginoon. 24,000 po namatay. Baga, sasakripisyo mo yung isa. Hindi ko naman sinasabing kasi tayo naman sasabi nga ni Pastor Pastor? Shepherd heart. Shepherd heart. Bro, shepherd heart. Ay, challenge ko sa iyo yan, brother. Shepherd heart. Ayun. Kaya nangyari 24,000 yung namatay ng mga Israelites doon sa salat at nadala ng Diyos. Pero yung ginawa ni Phinehas, nag-stand siya sa katotohanan. At ginawa niyo yung tamang gawin, nawala yung galit ng Diyos. At ito yung nangyari. Sa Numbers 25:11. Dahil sa ginawa ni Phinehas, pinalagan niya ang aking karangalan. Kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. Biro mo isang kembot na lang, patawid na sila. Putik pa silang matalo. Nabawasan pa sila ng 24,000 dahil kay Balaam na ginamit ng Diablo. Isang lingkod din ng Diyos na ginamit ng Diablo para mapigilan sila. Pero dahil sa ginawa nga ng Phinehas, nawala yung galit ng Diyos. Tayo mag-stand sa katotohanan pa yung mga leaders ng church. Huwag natin i-compromise ang gawain. Huwag tayong, yung masakit mong sabihin, maging man-pleaser. Ipiplease natin yung tao mag-stay. Kung nakikita naman natin na ang laking impluensya ang mangyayari. Ayun, hindi ko kayo tinuturuan dahil alam niyo naman po yung mga leaders ng church. Ano po yung nangyayari sa bawat churches. Ayan. Kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. Ito po yung nangyari. Kaya bilang isang si Phinehas ay binlas po ng Panginoon. Siya po ay yung lahi niya from Aaron, Eleazar, hanggang panahon ni Jesus Christ, yung high priest is nasa lahi nila. Kahit nung panahon ni Anas at Caiaphas, hanggang sa kay Joshua, puro galing sa lahi ni Phinehas yun. Binlesan ng Diyos. At ayun po mangyayari sa isang church na hanggang mag-stand sa katotohanan, sa tama. Ayun po. Ayun lang po ang salita ng Panginoon ngayong gabi. Sa Diyos po ang Praise. Amen po. So, pinagpalang gabi po sa atin. Na-bless po ba tayo? Amen. Palakpak naman po din tayo. Yan po nga po na sa buhay po natin bilang mga lingkod ng Panginoon is napaka-importante rin po talaga sa buhay po natin na huwag po tayo mag-compromise. Ayan. So, yun po yung lagi po nating tatandaan. Yung righteousness po ng Panginoon sa bawat buhay natin at saka obedience po talaga natin sa Panginoon. Napakahalaga po yun. 1% ng hindi ka pag-obey is disobedience. Kaya sa atin pong lahat, tunay nga po na pagdating po sa compromising is alam na po natin kung ano yung kahinatnan. At every sin that we committed, there is a consequences. So yun po, salamat po Kuya. Tayo po ngayon ay prayer partner kasi the last week is group po tayo. Umpisa po tayo ng bilang ng 1 to 12. Mag-umpisa kay Kuya. Tandaan lang po natin yung number po natin. 8 ka, Pastor Eileen pa. 8, 9, 10, 11, 12.
Okay po. Kuya, 2. 3 si Pastor. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 po. Salamat po. Tandaan po natin yung mga number po natin. 12 po ako. Ayan. Sige po, tayo po ay mag-praise and worship. After ng praise and worship po natin, hanapin po natin yung ating pong kapartner. The same time, tanungin po natin, kamustahin si kuya o si ate, kung kumusta na siya, kasi baka mamaya may pinagdadaanan na napakahalaga po ng follow-up at saka pangungumusta sa mga kapatiran. Kasi sa mga ganitong sitwasyon po, talagang talamak na ang hindi magandang nangyayari sa mundo. Kaya kamustahin po natin, ipag-pray po natin si kuya, si ate, ang ating pong gawain sa Acts, ipag-pray din po natin. Siyempre, ang ating pong mga kapastoran kasi sila ang number 1 na inaatake ng kaaway. Then, another thing po is kung ano po yung mga concern sa inyong bahay-sambahan kasi marami po tayong mga concern. Yung pinaka-concern po, para hindi lalabas na tayo po ay ando na nagkakaroon na ng chismis, kundi yung pinaka-main concern. So, yun po yung dapat po natin ipag-pray. Then, ilagay din po sa puso ko kanina, ipag-pray din po natin ang ating baryo, mismong baryo natin sa Pilipinas, bayan, at saka yung lalawigan din po natin. Ang mga nangyayari po sa ating bansang Pilipinas, na talagang yung mga bawat tinalaga ng Panginoon is magkaroon ng takot sa Panginoon para wala pong korupsyon na nagaganap sa ating bansang Pilipinas. At saka magtalaga pa ang Lord ng mga tao na handang tumayo talaga kung ano po yung katotohanan. Kasi truth will set us free po talaga. Then, sabi niya, at i-reveal din ng Panginoon kung sino yung mga dapat paalalahanan, disiplinahin, at huwag na dumating yung paluin. Kasi masakit po talaga ang mapalo ng Panginoon. So, yun lamang po, tinatawagan ko na po ang music team. ulitin yung dalawa. Kung ano. Ano ka? Katan ko yung Ronnie. Sa team. Ano? Hindi, ano? Ano yung nakaten? Masaya. Masaya. Kalaki. Hindi na ako personally. Hindi na ako personally. Okay lang naman po siguro. Masaya maglingkod na lang. Yung masaya mo kasi sa ito. Before po tayo mag-groupings po ng mga personal areas. Hindi naman ulitin yun. Pwede nito.